Hey guys! Magandang umaga! Welcome back po dito sa Gandara SRU channel. Nandito na naman nga po ako, ang nagmamaganda ninyong Collegiate Fabricants upang mag-atid ng latest update and fresh happenings about po sa TVJ. Mga balita na may kinalaman sa Itbulaga at sa loob at labas ng showbiz. Kaya naman kung isa ka sa mga hindi pa nakaka-subscribe dito sa aking channel, maaari lamang napindutin po ninyo ang subscribe button and notification bell para mag-updated at una ka sa nilalabas nating mga balita. Samantala, ang atin nga pong pag-uusapan para po sa umagang ito ay pumapatungkol po kay Atasha Mulak na tila siya naman po ngayon ang pinag-iinitan. So mamaya tatalakayin po natin ang buong detalye hinggil dito. Bukod din po dyan nating pag-uusapan ng patungkol po dito sa hindi daw po pag-tolerate ng mga dowry cards sa ginawa pong biro ni JDL. Niwala daw pong sumakay sa kanya dahil malinaw na hindi po maganda naging biro daw na ito ni JDL. So pag-uusapan din po natin ang tungkol dyan. But before that, unahin nga po muna nating pag-usapan ng patungkol dito sa suggestions ng ilan po nating legit dowry cards para po sa napakabenta pong segment ng TVJ. Wala pong iba kundi ang Gimme 5, laro ng mga henyo. So, isa nga po ito sa pinaka-inaabangan segment po ng TVJ, ang Gimme 5. Kahit minsan nasasayang ka dowry cards dahil hindi po nakukuha yung jackpot dahil nabablanko po ang mga players dito. So meron nga po suggestions ang mga manonood na sana sa susunod naman daw po ay mga dowry kids ang maglaro. As in mga bata naman po kagaya dati sa Pinoy Henyo. Kaya mga estudyante. And siguro maganda nga rin po yung talagang kulang po sa pasilidad ng mga schools, elementary schools na sa kubo-kubo lang pero meron pong mga pambato pong estudyante upang sa ganon ay makatulong din po sa kanila eskwelahan, di ba? Sana nga po ay may mga dowry kids na mag-audition sa Gimme 5 upang sa gayon mas lalo pong kaabang-abang ang segment na ito. Sabi po dito, sana po mga elementary student at saka high school student naman ang isali nila sa Gimme 5. For sure, patok yan. So, kumbaga parang gusto po nilang ibalik yung dating Pinoy Henyo, no, na kung saan meron nga pong mga schools na naglalaban-laban. And hindi naman po natin maitatanggi na bukod po sa maganda, kabang-abang ay nakakatulong pa nga po sa schools ang napapanalunan nga pong jackpot prize. So, sana po makarating ito sa TVJ and po pwede rin naman, pwede rin naman po ka-dowry cards na nasa plano na po ito ng Itbulaga. Hindi pa lang siguro na ilalatag po sa ngayon. Samantala, sabi naman po dito ng isa, bakit hindi gawin ng EB yung Gimme 5 na puro bata or LM students naman? Ang contestants, gaya noon sa Pinoy Henyo, mas masaya yon for sure, diba? And tama ba ako sa pagkakaalala ko na parang meron na rin nga pong panawagan ng TVJ noon sa mga dowry kids na gusto pong sumalang sa Itbulaga na Gimme 5. Pero kung may balak na nga ang TVJ, sana po matuloy, ano? Napakagandang idea po nito. Maraming salamat din po sa mga nag-suggest para po sa mas lalo pong ikagaganda ng Itbulaga. Samantala, ngayon naman pag-usapan po natin ka-dowry cards ang patungkol nga po dito sa pagpupuna ng ilan sa hosting skills ni Atasha na kung saan wala daw pong improvement. Mabuti pa daw po ang mga singing queens may improvement na. So sabi po dito ni Maricel, ang galing ng singing queen, sobrang nag-improve. Buti pa sila, nag-level up. Si Atasha, kailan kaya? Turuan nyo naman, Itbulaga TVJ. Please, kasi parang anong mag-host Kabwisit, just saying. Hindi marunong mag-interact sa mga co-host. Wali. Seryoso ba? Hindi marunong mag-interact sa mga co-host? Napaka-close nga po ni Atasha with the dowry cards na Pero kung ito po talaga ang inyong napapansin kay Atasha, may kanya-kanya naman nga po tayong
opinyon sa improvement po ng isang tao. So para sa akin, malaki na rin naman ang na-improve ni Atasha. Pero sana nga po ang komento na ito ay para po sa ikabubuti ni Atasha. Pero kung para lamang pong batikusin si Atasha ay talagang X po kami at ipagtatanggol namin si Tasing kasi nakikita naman po namin yung improvement. Pero kung nakukulangan pa po kayo, huwag po kayong mag-alala. Naniniwala naman po ako na hindi yan papababayaan ng TVJ and sila po ang unang makakapansin at alam ang dapat pong gawin para po sa ikabubuti ng kanilang host. Kagaya ng ginawa po ng paggabay ng Jowa Pao kay Mengay. So sana nga lang rin makita po natin itong si Atasha Mulak sa sugod bahay. Samantala, sabi naman dito, cute-cute talaga ni Atasha. Pag nasa therapy siya, lagi nagva-viral mga clips niya. Dami na namang clips, umaabot ng 2M, 3M views in less than 24 hours sa Facebook. Nung mga clips niya sa therapy, kuhang-kuha niya ang casual viewers talaga. Effortlessly charming kasi talaga si Atasha Mulak. So, patungkol nga po dito, marami pong giliw na netizens po kay Atasha Mulak. Totoo po yan, humahakot po ng views si Atasha kapag may mga clips po ng therapy sa kanya. And basta meron po siyang mga clips na ina-upload po ng TVJ, kuhang-kuha po niya ang mga viewers. Samantala ngayon naman, pag-usapan nga po natin mga kadabrikads ang tungkol po dito sa naging issue between JDL and Miles Ocampo dahil sa pataba na yan na nabanggit ni JDL sa halip na pababa. So ito po yung naging biro niya dahil sa sinabi po ni Tito Sen na pataas, meaning pataas na yung edad nitong si Miles Ocampo. Related po sa pataas pababa ng therapy segment. Ngayon, nag-viral po ito sa social media and marami pong hindi natuwa kay JDL. And meron pong nag-post na article na kung saan sinasabing pati mga Dabricans di umano. Sila Main, Bossing, Tito Sen, sila Atasha, ang Jowa Pao, hindi po sumakay o nakisakay sa biro ni JDL na para bang ang pinopoint out po dito sa article na ito ay very foul po talaga ang ginawa ni JDL. So, tingnan po natin kung meron pong i-upload na apologize itong si Henyo Master Joey De Leon kung talagang nasaktan itong si Miles. Pero kung wala, isa lang pong ibig sabihin yan. Natural na po sa kanila ang biroan na ito dahil sa kanila pong samahan, hindi na po sila bago sa isa't isa. Hindi po sila strangers sa isa't isa para po magkailangan sa mga ganitong biro. Para naman kayong hindi po nakipagbiroan sa mga kaibigan po ninyo at kakilala. May mga biro na okay lang kapag kakilala mo, kaibigan mo, kaklose mo. Pero hindi okay pag sa ibang tao nang galing. So kung wala pong lumabas na videos ng pag-a-apologize ni JDL, isa lang pong ibig sabihin yan. Hindi na-offend si Miles Ocampo and okay lamang iyon. Paliwanag na lang siguro and for clarification po sa mga tao ang dapat nating intayin. Malay nyo pag live po ng Itbulaga kasi ngayon Lunes for sure recorded lang Pag live po ng TVJ or ng Itbulaga, yan, abangan natin. Baka nga pagtawanan lang po nila ng mga Dabricans ang issue neto Sabi po dito, netizens Islam Joey for insensitive joke. Wala sa ibang co-host ang sumakay sa biro ni Joey kay Miles. Pero hindi ito nakaligtas sa pagmamasid ng netizens. Naglabas sila ng saloobin sa X or formerly Twitter dahilan para mag-trend si Joey. Karamihan sa mga komento ay pagpuna sa ginawa ni Joey. Inakusahan ng isang netizen si Joey na wala raw character development. So base dito, shame on you, Joey De Leon, walang character development yan. Alamin mo, pinagkaiba ng joke sa body shaming or sa body shame. Hindi ka na nakakatawa. So yan po yung isa lamang sa napakaraming komento, negative comment na natanggap po ni JDL patungkol po dito na kahit wala naman pong ganitong intention talaga. Samantala, sa pagkakasabi naman po na hindi po
sinakayan ng mga co-host ang biro ni JDL. Parang sinasabi po dito na hindi tinolerate ng Daway Cats ang ginawa ni JDL dahil they know na maling-mali ito. So yun po kasi yung pagkakasabi na hindi sinakyan ng mga Daway Cats ang biro ni JDL. Parang gustong-gusto po talagang ibaon si JDL at gustong-gusto po talagang tirahin. Hay nako, ano po bang nangyayari ngayon sa mundo? Napaka-sensitive na po ngayon ng mga tao. Ang hirap na po talaga magpatawa. Hindi naman nag-over the backwood si JDL para po manlait ng iba, para kanila pong kagalitan ng ganito. Kagaya nung ginagawa nung isa sa kanilang show na panay ang lait sa labas ng kanilang bakuran. Anyway, hanggang dito lang muna ang ating update po para sa umagang ito. Don't forget to click the subscribe button and notification bell for more updates. Salamat!